Ang ating pong bibigyang pansin ay ang Judges chapter 7. This is about the story of Gideon. Yung pong mga lesson na magandang matutunan po natin sa story po ni Gideon. Learn the lesson from the story of Gideon. Alright, Judges chapter 7. I will be reading the whole chapter, so please listen very carefully. You better listen for you to understand the story. Sapagkat along our sharing, bibigay ko na po sa inyo ang mga puntos base po sa ating pong storya na babasahin dito po sa Judges chapter 7. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the hosts of the Midianites were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Now therefore go to, proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 22,000, and there remained 10,000. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, they shall go with thee, the same shall go with thee. And of whomsoever I say unto thee, they shall not go with thee, the same shall not go. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself, likewise everyone that boweth down upon his knees to drink. And the number of them that lapped, putting their hand to their mouth, were 300 men, but all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that lapped will I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go, every man unto his place. So the people took victuals in their hand, and their trumpets, and he sent all the rest of Israel, every man unto his tent, and retained those 300 men, and the host of Midian was beneath him in the valley. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand. But if thou fear to go down, go thou with Purah thy servant down to the host, and thou shalt hear what they say, and afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. Then went he down with Purah his servant unto the outside of the armed men that were in the host. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude, and their camels were without number, as the sand by the seaside for multitude. And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, behold, I dreamed a dream, and lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, and that the tent lay along. And his fellow answered and said, this is nothing else save the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel, for into his hand hath God delivered Midian and all the host. And it was so, when Gideon heard the telling of the dream and the interpretation thereof, that he worshipped and returned into the host of Israel and said, arise, for the Lord hath delivered into your hand the host of Midian. And he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet in every man's hand, with empty pitchers, and lamps within the pitchers.
And he said unto them, Look on me, and do likewise, and behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall ye do. When I blow with a trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpets also on every side of all the camp, and say, The sword of the Lord and of Gideon. So Gideon and the 100 men that were with him came into the outside of the camp, into the beginning of the middle watch, and they had but newly set the watch, and they blew the trumpets and brake the pitchers that were in their hands. And the 3 companies blew the trumpets and brake the pitchers, and held the lamps in their left hands, and the trumpets in their right hands, to blow withal, and they cried, The sword of the Lord and of Gideon. And they stood every man in his place round about the camp, and all the host ran, and cried, and fled. And the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even throughout all the host, and the host fled to Bathsheba in Sererat, and to the border of Abel-Meholah, unto Tabat. And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites. And Gideon sent messengers throughout all Mount Ephraim, saying, Come down against the Midianites, and take before them the waters unto Betbara and Jordan. Then all the men of Ephraim gathered themselves together, and took the waters unto Betbara and Jordan. And they took 2 princes of the Midianites, Oreb and Zeeb, and they slew Oreb upon the rock of Oreb, and Zeeb they slew at the winepress of Zeeb, and pursued Midian, and brought the heads of the Oreb and Zeeb to Gideon on the other side Jordan. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we would like to again thank you and praise you for this beautiful day. Thank you for this beautiful morning, and thank you for the opportunity once again to study and to hear thy precious words. Lord, I pray that you will continue to give me wisdom. May you guide me, Heavenly Father, as I share your word. May you enlighten the minds of the people. May we learn this very important lesson in the life of Gideon, the story of Gideon. Thank you so much. Minsan pa, sa iyo po kami nagpapaabot ng aming pagtitiwala. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, this is actually one of my favorite stories in the Bible, the story of Gideon. And again, sa lagit-laging sinasabi ko po, walang kwenta ang storya, ang kwento, walang kwenta kapag hindi po natin nakuha ang mensahe at ang lesson na nais pong ipahatid at iparating po sa atin. I intentionally read the whole chapter for us to have an idea about the story. Maliwanag po ito mga kapatid. Ilang mga aral na magandang matutunan po natin, ang papansinin po natin at bibigyan po natin ng diin sa ating mensahe ngayong umagang ito. So, you better listen very carefully because I know na ito po ay applicable. We can apply this message sa ating pong buhay. Maging tayo man po ay church, sa anuman pong sitwasyon, sa kristyanong konteksto, sa ating pong kalagayan, it is great and wonderful na matutunan po natin ang aral sa kwento po ni Gideon. So, learn the lesson from the story of Gideon. I remember na meron pong mga ilang pag-aaral po tayo na tinalakay na patungkol sa storyang ito. So, siguro po, pinapauna ko na po sa bawat isa sa atin na wala naman po tayong mga bagong mga talatang gagamitin sapagkat Biblia lang po ang ating pong lagit-lagi pinagbabatayan ng ating mga aral at mensahe. So, kaya i-expect po natin na madalas o lagit-lagi makakabasa po tayo ng mga talata na kung saan po, yun po ang ating pong pag-aaralan. But the good thing about the Bible, every time na pinag-aaralan po ito, meron po tayong kumbaga fresh na mensahe po na makukuha. So mga kapatid, nakita nyo naman yung kwento.
humanly speaking, it seems na mahirap paniwalaan. 'Di ba? In fact, kung ikaw ay hindi Bible believers at mapapabilang ka doon sa mga Bible critics, pwedeng sabihin mo na parang imbentong kwento. But actually po, mga kapatid, marami na rin po ang mga pinalabas po na imbentong kwento, pero sa pagpapatuloy po, makikita nyo na may mga nagiging tuklas po sila. Mga kapatid, basta ako, ang gusto ko pong i-point out sa inyo, I believe na ang Bible po ay salita ng Diyos, kaya ang nakatala sa Biblia ay mga katotohanan ng Diyos. I mean, ang salita ng Diyos ay katotohanan. So again, meron po tayong ilang mga bagay na papansinin dito po sa istoryang ito, mga kapatid. And please, again, makinig po tayo and be willing na matuto ngayon pong umagang ito. So, ang ating pong sesentruhan ay ang mga aral sa kwento po ni Gideon. Ang storya po ni Gideon ay kapupulutan po natin ng maraming aral, maging prinsipyo na magandang ating pong maging bahagi ng buhay, mga kapatid. Alright? So number 1, it is very important to follow the given direction or the given procedure. As I study the story of Gideon, ang nakita kong isang importante sa usaping buhay natin sa Panginoon ay ang ating pong pagsunod sa ibinigay na procedure. So, dito po gusto ko maging particular po tayo sapagkat ang Biblia po ay naglalaman ng mga instructions ng Panginoon. So, siya po ay mayroon pong given procedure and then dito ang learning. Ang ating pong matututunan dito kung gaano kahalaga na susunod ka doon sa ibinigay na procedure, yung ibinigay na panuntunan, yung ibinigay na instruction po sa atin. Kadalasan po, kaya hindi po tayo nagtatagumpay. Kadalasan po, kaya hindi po nagiging maganda ang outcome ng ating pong lakad, ng ating pong buhay, sapagkat tayo po ay hindi nagbibigay pagpapahalaga sa kung ano po yung naging instruction ng Panginoon. So the lesson that we can learn in the story of Gideon is that we need to follow the given instruction. Lalo na po tayo bilang Kristiyano, alam natin kung sino po ang nagbibigay ng instruction sa atin. Going back dito po sa ating pong kwento, sa storya po sa Judges chapter 7, ang Diyos ang nagbibigay po ng instruction sa kanila. So ipinakita ng Diyos, ito yung procedure. Ganito yung gagawin ninyo. Mga kapatid, mga minamahal, ako at ikaw bilang nagsasabing mananampalataya, tayo po ay dapat kakitaan ng pagpapahalaga sa kung ano po ang ibinibigay na procedure ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung gusto po nating mag-business, magandang makinig po tayo doon sa given procedure. Kung gusto nating magpamilya, lalo na po ngayon, sabi ko nga po sa inyo, halos sa 2 linggo, 4 ang inanak ko po sa kasal. Just try to imagine. At ang isa sa akin pong sinasabi, pag ako ay nagkakasal, kasi one of the most important message sa kasalan ay ang strong foundation of marriage. Kumbaga yung pinakamatibay na saligan po sa kasal, at iyan po ay ang Biblia. Okay? Yun po ang instruction na sinasabi natin na ang mga mag-aasawa kailangan yung sumunod sa given procedure sa usapan ng business, sa usapan ng pag-aasawa, sa usapan ng pagpapamilya, sa usapan po ng pakikipagkaibigan, sa usapan po ng ministeryo, sa usapan ng pagpapastor, sa usapan po ng pagtuturo, sa usapan ng pagsiserve. It is always good, it is always important to consider and to follow the given procedure. Kumbaga mga kapatid, para pababawin po natin, pagka ikaw ay gumawa ng isang bagay ayon sa gusto mo lang, ayon sa paraan mo lang, mga kapatid, mga minamahal, huwag mong i-blame ang Diyos kapag hindi naging maayos ang outcome. At lalong huwag mong i-blame ang Panginoon kapag ni-reject niya ang iyong ginawa. As Christian,
we need to make sure na ang Diyos aprobado sa gagawin po natin. I mean, it is always important to consider God's approval in everything na gagawin po natin o ginagawa po natin. At makakasiguro tayo sa approval ng Panginoon kung sa ginagawa natin, sinunod lang natin yung given procedure. Magse-serve ka, hindi ka pwedeng mag-serve sa paraan mo. Mag-o-offer ka, hindi ka po pwedeng mag-offer sa paraan mo. Huwag niyo pong masyado pong i-magnify yung pong mga words na ginamit nang wala pong clear understanding. Kasi yung iba po, pagka po ikinonsider natin yung kanila pong mga pamamaraan, ang kanila pong pagkiklaim ng salita ng Diyos ay depende sa kung ano yung kanilang understanding, hindi kung ano talaga yung tamang understanding. Isa na nga po dyan, yung sinasabi po ni Apostle Paul, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Para bang ang dating sa iba, magbigay ka na lang ayon sa gusto mo. Okay? Ayon sa pasya ng puso mo. Mga kapatid, walang po kontra doon. Sinabi po ng talata yun eh. Pero ang konteksto po, laging napakahalaga. Na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi dapat napipilitan. Ang pagbibigay ay hindi dapat mayroong sama ng loob. Kung gagawin natin yan, dapat pasya ng puso natin yan. At ang pasya ng puso natin ay dapat maging ayon sa kung ano po yung given procedure. Kristiyano tayo, he that is of God, heareth God's word. Ang totoong Kristiyano hindi kumukontra sa kung ano po yung itinuro ng salita ng Panginoon. Si Cain at si Abel parehong nag-offer, pero ano ang dahilan para i-reject ang offer ni Cain at si Cain mismo hindi sumunod sa paraan ng Panginoon, hindi nakinig sa procedure, hindi ginawa ang tamang procedure. Okay? Now going back to the story. Going back in the story of Gideon, we can learn that it is very important for all of us to follow the given procedure. Diba? Meron pong detalyadong sinabi ang Panginoon, ganito ang gagawin nyo, ganito ang gagawin nyo, ganito ang gagawin nyo. That learning is very important. Yung pagkakatuto na yan, mahalaga. Na dapat pala maging particular tayo na sa gagawin natin kung ano yung given procedure. Kung ano yung sinabi ng Diyos. Kung dadalo ko, ano yung given procedure sa pagdalo. Kung sasamba ko, ano yung given procedure sa pagsamba. Kung magsuserve ako, anong given procedure sa pagsuserve. Kapag ka ako po ay magtatrabaho, ano ang given procedure. Kung ako po'y tatay, kung ako po'y nanay, kung ako po ay anak. So dapat malinaw po sa atin na ang lesson na dapat matutunan natin sa story ni Gideon ay ang pagbibigay importansya na sundin mo yung given procedure. May mga pagkakataon po na kaya mahirap sundin yung sinasabi ng Diyos kasi kumukontra yung ating paningin. Pagka inisip po natin, parang sa isipan natin, ang hirap. Ang hirap tanggapin nung sinasabi ng Panginoon. Makikipaglaban tayo, ang hawak natin zulo. Makikipagdigma tayo, ang hawak natin pitcher. Makikipagdigma tayo, ang hawak natin trumpet. Humanly speaking, mga kapatid, it seems na mahirap sundin. Kasi alam natin na sa typical na isipan, kung labanan, dapat po sibat. Kung labanan, dapat po sword. Kung labanan, dapat po, di ba? Ganun po yung typical na magiging takbo ng isip. Pero ang gusto ko po na matutunan nating aral dito, kung gaano naging importante na sila po ay sumunod at nakinig sa kung ano po yung ibinigay na procedure. Ganito ang gagawin nyo. Ang detalye ng sasabihin ng Diyos ay napakahalaga. Kaya mga kapatid, para makatiyak tayo sa lahat ng gagawin natin, ang aralin mo, ito ba ay ayon sa given procedure. Hindi issue dito yung si pastor at ikaw. Ang issue dito, Diyos at ikaw. Ang issue dito, salita ng Diyos at ikaw. Dahil kahit pastor pa, kapag ka ang pinagagawa sa iyo against the Word of God, against the will of God, mga kapatid, hindi ka obligadong sumunod sa pastor kung ang pinagagawa ng pastor ay lihis sa salita ng Diyos. Kasi ang pastor dapat spokesperson lang.
ang pastor po ay hindi dapat umaaktong parang siya ang Panginoon. Mga kapatid, ako po ay nagtuturo lamang ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kumbaga, mga kapatid, kung ang pag-uusapan leader, ang pastor ay maging dapat katulad lang po ni Gideon, nasasabihin lang niya kung ano pinasasabi ng Diyos, na ipagagawa niya kung ano ang ipinagagawa ng Diyos. Amen po ba? So kung yung panuntunan na yon, bibigyang pagpapahalaga natin, wala na pong pastor na lalagpas sa kanyang boundary at limitation. Kasi alam natin na napakahalaga po niyan eh. Tingnan niyo po, si Elijah. Ano ang sinabi ni Elijah doon po sa woman, sa widow of Zarephath? Ano po ang sinabi po ni Elijah? Di ko ano pinasasabi ng Panginoon. So ganun din po, si Gideon, sinabi lang niya sa mga tao, ibinigay lang niya ang instruction according to the given instruction, the given procedure. Kung ano po yung sinabi ng Panginoon na gagawin. May mga pagkakataon po, minsan, sa ministry, masyado tayong mapaghanap. Gusto natin ng malagong church, gusto natin ng maraming property, gusto natin ng maraming bagay, mga kapatid. Pero ang problema, nakikinig po ba tayo sa kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon? Ginagawa po ba natin yung instruction, yung given procedure ng Diyos sa buhay natin bilang church, bilang Kristiyano, bilang ama, bilang ina, bilang anak, bilang pamilya, bilang servant, bilang stewards, bilang, di ba, mananampalataya. So, I hope and I pray na ito po ay klaro po sa atin. Diba? It is very important to follow the given procedure. Second, it is also good to learn this very important lesson in the story of Gideon. Ano po yon? To fight with God's power. Diba? To fight with great power. Ibig sabihin po, pag nakita nyo po, ang usapan ng laban, ang mahalaga rito, yung talagang matinding lakas at kapangyarihan. So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na mabigyang pansin po natin na sa anumang laban sa buhay na ito, huwag mong panghawakan ang sword ni King Saul, di ba? Ang lahat ng armas ni King Saul, huwag yun ang panghawakan. Ang sabi nga po ng Bible, sumpain yung mga nagtitiwala sa kanilang mga sariling lakas. Diba? Hindi po tayo po pwedeng manghawakan doon po sa ating mga pangsariling kalakasan. Hindi po tayo po pwedeng manalo sa totoong kalaban. We cannot defeat Satan using our strength, using our power. Satan is more powerful. Diba? So, Satan is powerful than us. Mas malakas po siya, mga kapatid. Hindi natin kaya, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, di ba? Yun po ang sinasabi po ng Bible, mga kapatid. Kaya dito po sa storya ni Gideon, ang talagang ipinakita po sa kanila, makikipaglaban kayo, hindi sa lakas ng tao, hindi sa lakas ng armas, kundi sa matinding kapangyarihan. To fight with great power. Ang ibig sabihin, the principle is very clear, the battle is the Lord's. Ang pakikipagbaka ay sa Panginoon. Sabi sa Biblia, ito yung katotohanan. Kahit ang kabinataan at kabataan ay mapapagod at manglulupaypay. Diba? So, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Pag tiningnan nyo po, mga kapatid, yung sinasabi po ng mga talatang yan sa Isaiah, maliwanag po, mga kapatid, meron pong pagdidiin muna. Hindi mo ba naalaman, hindi mo ba narinig that the everlasting God, the Father, di ba? Fainted not, neither is weary. There is no searching of his understanding. And then niliwanag niya. Kabataan, kabinataan, mapapagod, manglulupaypay. Ang simpleng gustong ipunto lang po, mga kapatid, ibang-iba yung lakas ng Diyos. Kaya yung sa Diyos umaasa, yung sa Diyos nagtitiwala, malinaw po yan. I, for one, can say that in my life,
Ang lahat ng ginagawa po ng inyong lingkod, hindi po sa aking lakas, hindi sa aking kakayahan. Ito po ay maliwanag na talagang laban sa kalakasan at kapangyarihan na talagang mapangahawakan, great power. So fight with great power, mga kapatid. Kaya tingnan nyo po, ang Israel, hindi po madali na sila po ay kalabanin sapagkat nasa kanila ang matinding kapangyarihan. 'Di ba? Ang Panginoon, ang kanila pong protector, ang Panginoon, ang kanila pong shield. Kristiyano, we can also claim that. 'Di ba? What shall we say then? If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ang kasama natin, sino ang mananaig sa atin? Mga kapatid, sa storya po ni Gideon, ipinakita na sila po'y lumaban with great power. Wala pong kakayahan ng sulo, wala pong kakayahan ng pitcher, wala pong kakaiba doon sa trumpets. Pero tingnan nyo po, doon sa given procedure na sinunod nila, lumaban po sila sa kalakasan ng Panginoon. Yes, it is very important for me and for you to realize that in this life, what we need is the power of God. Yun po yung great power na tinutukoy ko po. Wala kayong pagsubok na hindi makakayanan kung iyan po'y haharapin natin sa lakas ng ating Panginoon. So, iyon po ang lesson na dapat matutunan natin. Huwag mong ipangahas ang magagawa mo. Huwag mong ipangahas ang kakayahan mo. Huwag mong ipangahas ang galing mo. Ang panghawakan mo yung dakilang kapangyarihan. At ito po ay ang kapangyarihan ng Diyos na namamanifest sa mga pagkakataon na sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Di ba? Napakaganda po na makita yung story. Hindi po doon sa idea na hindi ka panipaniwala. Kagilagilalas, mga kapatid. Siguro po yung concept na yon. Talagang kagilagilalas. Hindi po yung pagdududahan po natin ng Biblia dahil parang hindi naman kapanipaniwala. Kung yun ang pag-uusapan, simple ang logic eh. Kung lahat ng bagay kapanipaniwala, mga kapatid, there is no reason for us to exercise our faith. Ang usapan ng faith, ang Diyos lang ang kapanipaniwala. Wala kang ibang po pwedeng panghawakan. Kaya kahit na po sa mata ng tao, imposible, sa mata ng tao parang mahirap, pag Diyos ang pinag-usapan, pananampalataya ang tawag po doon. So kaya marami pong storya sa Bible na kung hindi talaga pananampalataya ang pairalin mo, mahirap pong paniwalaan. Yun lang pong kung paano hinati yung dagat at kung paano sila nakatawid sa dagat. Sige, gamitin po natin yung ating pong typical na isipan. Is that easy? Napapaniwalaan po yan? Mahirap. Pero mga kapatid, ang pananampalataya po ay nakasentro sa Diyos, sa salita ng Diyos, at sa ginagawa at magagawa ng Diyos. So, ito ang lesson na dapat nating matutunan. Una po, follow. Follow the given procedure. Huwag kang mag-imbento, huwag mong gawin ang mga bagay-bagay sa paraan mo. Mga kapatid, mga minamahal, kahit anong pagsisikap ng tao without God, we can do nothing. We are nothing without God. Wala kang pwedeng ipangahas. Kaya kung may narating ka man, kung may naaabot ka man, ariin mo na ito ay gawa ng Panginoon. And it is very, very important for us to realize and understand na ako at ikaw dapat sundin lang kung ano po ang given procedure, ano ang instruction ng Panginoon, anong sinabi niya sa kanyang salita, sa anumang aspeto at larangan ng ating buhay at pamumuhay. Lagit-lagi ang tatandaan po natin yung pagsunod sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Gusto mong pagpalain ka? Follow the given procedure. Gusto mong maging kagamit-gamit at effective ka? Follow the given procedure. At gusto mong maging matagumpay tayo, katulad ng nangyari sa kanila, nanalo po sila. Why? Because lumaban po sila with great power. So fight with great power. Huwag mong panghawakan yung lakas mo. Huwag mong panghawakan yung magagawa mo. Hindi ikaw, kundi lakas ng Diyos ang kailangan natin. Di ba? Sa usapang manggagawa, ang pagpapastor, ang pagmimissionary, hindi po madali yan. Pero sabi ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth us, which strengtheneth me.
Magagawa ko ang lahat sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So, meaning to say, si Apostle Paul, kung pag-aaralan niyo po, hindi madali na maisip na mangyari at magawa ni Paul ang lahat ng kanyang nagawa, makayanan ni Paul ang lahat ng kanyang pinagdaanan, pero siya mismo nagsabi, nangyari yan sapagkat meron pong kakaibang kapangyarihan at lakas na siyang kanyang pinangahawakan. At yan ay ang lakas ng Panginoon. Amen? So, fight with God's great power. So, una po, follow the given procedure. Second, fight with great power. With great power. Okay? Thirdly, mga kapatid, find out God's purpose. Let us find out God's purpose. Atin pong tuklasin. Kapag ka ang Diyos nagbigay ng procedure, diba? Ang asahan niyo po doon, may gustong ipaunawa ang Diyos sa atin. I remember David, yung kanyang masasabi nating talagang awareness of the purpose of God. When he faced Goliath, when he fought Goliath, nung labanan po niya si Goliath, maliwanag po ito klarong-klaro sa kanya, ikaw, lumalapit at humaharap ka sa akin, sa pamagitan ng iyong espada, ng iyong shield, di ba? Yun ang sabi po niya. So sa lakas mo, sa espada mo, sa armas mo, pero ako, haharapin kita at lumalaban ako sa iyo sa pangalan ng Diyos na hinahamak. So he is very much aware na ang kanyang laban ay laban ng Panginoon. And then, sabi niya, gusto kong makita mo na ang Diyos ay hindi nagliligtas sa pamagitan ng spear, ng shield, ng sword. So he is very aware doon po sa purpose na kaya haharap siya kay Goliath kasi ang purpose, mga kapatid, ang pinakalayunin ng Diyos ay mahayag siya. Mahayag ang magagawa niya. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na sa bawat bagay sa ating pong buhay, dapat malinaw na ang lahat ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Diba? So, ito magandang matuklasan natin sa story ni Gideon. Sa story ni Gideon, kung bakit ganun ang ibinigay na procedure upang yung kapangyarihan ng Diyos ang mahayag. Upang malwalhati ang Panginoon na siya naman talaga ang dahilan. Siya naman talaga ang susi para sa ating pong tagumpay. Kaya mga kapatid, mga mananampalataya, mga kasalo ko, magandang ating pong matutunan nito. And then in everything, in every situations in life, in doing the will of God, in following the given procedure, let us find out God's purpose. What is your purpose, Lord? Ano po ang gusto mong ipakita? Ano po ang gusto mong ihayag? At yun po ang isang bagay na para sa akin po, great lesson dito po sa ating pong mensahe. Diba? For us to find out God's purpose in everything. Wala pong kilos ang Diyos na wala po siyang layunin. Kung bakit ganun ang pinagagawa ng Panginoon, malinaw po ang kanyang purpose. Kasi sa Biblia po, pag inaral nyo po ang Diyos, ayaw niya na may taong magkiklaim na kaya siya saved kasi mabait siya, kaya siya saved kasi nagpakatapat siya, kaya siya saved kasi ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa. Ayaw ng Diyos noon. Kaya may Ephesians 2:8 and 9 tayo, di po ba? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Anong sabi niya? Lest any man should boast. Yan po yung eksaktong paulit-ulit na sinabi ng Panginoon na hindi nga nila maintindihan kasi sinasabi ng Panginoon, masyado kayong marami. Diyan sa haharapin nyo, sa lalabanan nyo, masyado kayong marami. Sa typical na isipan, parang, paano nangyari yun? 300 o kaya 32,000 against more than 100,000? Paano naging masyadong marami ang 32,000 na lalaban? Mga kapatid, alam niyo po yan, ang bayan ng Diyos, ang bansang Israel, hindi po sila ganong, pero hindi po sila ganong kalaki, mga kapatid. Pero pansinin niyo po, kung kaninong kapangyarihan ang nahahayag.
kung nasa kaninong protection po talaga sila. So tayong mga Kristiyano, yun po ang dapat maintindihan natin. Lagi sinasabi ng Panginoon, teka Gideon, pag nanalo kayo, baka sabihin nyo, sarili nyong kamay ang nagbigay ng tagumpay sa inyo. Doon ba, hindi mo pa maiintindihan, matututunan yung lesson na ang gustong ipakita ng Panginoon sa gagawin mo at sa magagawa mo? Ayaw niya na sasabihin mo, gawa ng kamay mo. Ayaw niya ng magiging kalwalhatian sa iyo na sasabihin mo, magaling ako kasi, talented kasi ako, mahusay kasi ako. Mga kapatid, ayaw ng Diyos ng ganon. So kaya importante po na matuklasan natin, maintindihan natin yung God's purpose doon sa kanyang ibinigay na procedure sa kanila. So ayaw ng Diyos na kapag ka ikaw ay makapag-accomplish, ang iisipin mo, ikaw yon. Mga kapatid, ibigay natin ang credit sa Diyos. Kumbaga, sa Diyos lahat ang kalwalatian, sa Diyos lahat ang kapurihan. Yan po ang dapat purpose ng buhay natin, mga Kristiyano. Diba? So kaya ito yung mga napakahalagang aral na matututunan natin sa kwento po ni Gideon. Isipin nyo po, tingnan nyo po yung kanyang pamamaraan. Tingnan nyo yung kanyang procedure. Ganito gagawin nyo, ganito. And then, pag tiningnan nyo po, kaninong gawa po yon? Nung kanila pong sinunod na kung ano yung procedure, naku, maniwala kayo, nagkagulo po at sila nagpatayan, mga kapatid. So, yung kaparaanan ng Panginoon, di ba? Lagi naman natin pinapaalala po yan na huwag nyo pong iisipin na ang Diyos katulad natin. Yung isip niya katulad ng isip natin. Malinaw po sa Bible yan. Diba? For my ways are not your ways, neither your thought my thoughts, saith the Lord. So, iba po yung paraan ng Panginoon. Ang paraan ng tao, kailangan napakahusay mo para manalo ka. Pero iba Diba? Ang pinakikita po sa istorya, yung kawalan ng magagawa ng tao para po makita yung kadakilaan ng magagawa ng Diyos. Kahit po doon sa sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto, that God had chosen the foolish things of this world to confound the wise. Diba? Yung mga weak, yung mga may hina sa sanglibutan ito para hiyain ang mga nagmamagaling, nagmamalakas, mga kapatid. Kaya ang linaw-linaw po ng aral. Sabi niya, masyado kayong marami, Gideon. Pag nanalo kayo, baka sabihin nyo, kasi kayo yan. Kamay niyo yan. Simple lang. Ang purpose pala ng Panginoon, ang kilalanin natin, kamay niya. Yung gawa niya. Yung kalwalatian niya. Yung kagalingan niya. Yung kadakilaan niya. Sapagkat yan ang dapat purpose ng buhay ng bawat Kristiyano. Kaya sa ministry, hindi po maganda na talagang tayo po ang nadadambana. Pagka lumago ang ministry, ang dapat maging gawi at ugali natin, iba talaga ang kapangyarihan ng Diyos, iba talagang gumawa ang Panginoon. Di ba? Ganyan yung magagandang magagandang pag-uugali at pagkilala. Kapag kami naka-appreciate ng preaching, napakabuti talaga ng Panginoon. Gawa ng Panginoon yan, gift talaga ng Panginoon yan. Yung bang ang pagkilala nasa Panginoon, I believe sa story na ito ni Gideon, sa iyo pong mauunawaang message or aral, ang ipinapakita po ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao, sa kalasag ng tao, sa kagalingan ng tao. Ang purpose kung bakit ganyan ang ginawa ng Panginoon, ang purpose para siya ang mahayag. Para ang kalwalhatian niya ang mahayag. So kaya for me, maganda na ang bawat isa sa atin matutunan ang ating pong mga aral na nakita dito po sa kwento ng buhay po ni Gideon. Sa usapang individual, sa usapang ministeryo, sa usapang church, sa usapang lahat ng larangan ng buhay po natin. Laging importante
na sumunod tayo sa given procedure. Laging importante na lalaban tayo sa kalakasan ng Panginoon. At laging importante na atin pong matuklasan ang purpose ng Diyos sa mga bagay-bagay. Mga kapatid, sa pagsasara natin, ito ang isang bagay na sasabihin ko sa inyo. Kapag tayo po hindi natin alam at hindi tayo aware sa kung ano ang purpose ng Diyos, ang tendency po natin magreklamo. Yes, pag hindi po natin naiintindihan, halimbawa po may mga inalis sa buhay natin, halimbawa lang po talagang masyado pong mabibigyang pansin yung hirap sa bahagi po natin. Sabi ko nga po how can we experience God's comfort kung wala naman po tayong mga sitwasyon na tayo po ay medyo down, broken-hearted, or grieved. So, ang appreciation sa God's comfort, kasi alam mo ang damdamin na mabigat, na may sakit, may pain. Naintindihan niyo po? So, yun ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Kung hindi nyo maintindihan kung gaano tayo kahina at kundi iyahayag ang kahinaan natin, paano mo makikita ang kalakasan ng Diyos sa mga kaganapan sa ating buhay? I believe in the story of Gideon, ang mga puntos natin ay eksakto na mga lesson na dapat nating matutunan. To follow the given procedure, to fight with great power, and to find out God's purpose. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya kapag kami mga mahirap tayong sitwasyon, kapag nalalagay tayo sa mga sitwasyon na parang by sight, it is really hard, it is very difficult, na parang ang tingin mo, wala nang solusyon, dyan na po papasok. Na yung kitang-kita mo ang kahinaan mo, kitang-kita mo ang kaimposiblihan ng mga bagay-bagay. So, pagka po yan ay nai-accomplish, makikita nyo po, ibang klase talaga ang Panginoon. Hindi talaga gawa ng tao to, gawa ng Panginoon ito. Mga kapatid, I hope and I pray na ang mensahe ay naging maliwanag sa bawat isa po sa atin. Kaya sa masasakit na kalagayan natin sa buhay, sa may hirap na sitwasyon at laban po natin, hindi tayo dapat magnegatibo. Kailangan lang matutunan natin ang lesson sa story ni Gideon. Ano po yun? Ano man ang sitwasyon, just follow the given procedure. Listen to God's instruction. Do kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Second, fight with God's power. Huwag mong ipangahas ang galing mo, ang negosyo mo, ang magagawa mo, ang kakayahan mo, ang lakas mo. Wag. Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang dakilang kapangyarihan ang panghawakan po natin. And then, find out God's purpose. May dahilan ang Diyos. At gusto kong sa kalagayan kong ito, mahayag kung ano ang magagawa ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you so much po sa mensahe. Umaasa po ako na muli po kami napagtibay at natuto. At hiling ko po, dakilang Diyos, na lagi mo pong ipapaalala sa amin ang mga aral na ito sa storya po ni Gideon. Panginoon, nawa, as we listen to this message, dumating kami sa point of realization na dapat maging particular po kami sa kung ano po ang instruction mo, kung ano po ang paraan mo, kung ano po yung procedure na ibinigay mo, kung paano kami pagpapalain, na dapat unahin muna at hanapin ang iyong katwiran, kung paano po kami magiging katanggap-tanggap sa aming paglilingkod, na dapat po wag kami makiayon sa sanglibutan. Napakaganda na pinaalala po sa amin na importante ang ibinibigay mo pong instruction at ang kaparaanan mo na dapat mas masunod sa buhay po namin. And we realize, Heavenly Father, the importance of your power, great power, habang kami humaharap sa laban. Dakilang Diyos, nakita rin po namin ang laging kahalagahan na amin pong maintindihan ang layunin mo sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Kaya ang mensaheng ito ay nagpalakas nawa sa amin, ang mensaheng ito ay nagturo po nawa sa amin
ang mensaheng ito ay maging gabay po nawa namin sa amin pong Kristiyanong pamumuhay, maging sa usapin ng paglilingkod, paggawa, sa usapin ng pagharap sa laban. Thank you so much, Heavenly Father, for teaching us this morning dito po sa mga napaka-importanting lesson na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.